Lunos. So ngayon, no, gusto ko malaman nyo, no, na sana mananatili tayo, no, sa matatag dito sa ating paniniwala, no, sa ating Panginoong Kristo. Lagi natin tatandaan, no, na sa oras na susunod tayo sa ating Panginoon is expect na lang natin, no, na hindi talaga madali ang buhay na ating dadanasin. So maraming mga problema at pagsubok na harapin ng bawat tao, no, na nagdesisyon, no, na sumusunod sa ating Panginoong Kristo. No, lagi niyo tatandaan, no, may isang bagay, no, minsan, no, na sa oras ng isang tao lalayo sa ating Panginoon is lagi niyo tatandaan, no, sa oras ng isang tao lalayo sa ating Panginoon ay diretso yan doon sa kabila o sa kaaway, no, na grupo, no, sa kay Satanas, no. At first niyan, no, sa simula niyan is masasabi ng isang tao, no, na napili ko ang magandang desisyon kasi nga minsan hindi niya madanasan yung anong hirap, no, anong hirap o mga pagsubok dahil nga sa ginagawa sa kanya ni Satanas, no, na binigyan siya ng karangyang buhay, kaligayahan, pera, salapi, kayamanan o ano man yung ibinigay sa kanya, no, kasikatan o ano man, no. Lagi niyo tatandaan, no, na hindi lahat ng panahon is fair weather or maganda yung panahon. Lagi niyo tatandaan na minsan darating din yung oras, no, na may mga low pressure or bagyo sa buhay natin, sa buhay na dananasin. So at first is sa simula masaya pa yung buhay niya, pero pagdating sa dulo lagi niyo tatandaan na ang lahat ng bagay may hangganan. Baka sa simula masasabi mo lang, no, na masaya yung desisyon na napili ko, maganda yung desisyon, pero pagdating ng araw is malalaman mo na naman, masasabi mo naman sa sarili mo, no, na hindi pala tama yung desisyon na dinadanas ko. So huwag kayong magpapalinlang kasi si Satanas po ay may kanya-kanyang mga demonyo din yan, no, na itinalaga sa bawat department or ano ba yung departmento na yan. May mga tao na itinalaga niya how to deceive, no, paano niya linlangin yung mga tao, ligawin ng mga tao sa pamamagitan ng salapi. So gumagalaw siya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. May mga tao na nagpipreach patungkol sa pira or karangyaan, kasikatan, wealth and prosperity and wealth, kasikatan or ano man yung mga bagay na yan. So malalaman nyo yan, no. May mga tao, no, na palaging may nagpipreach ng ganyan, mga audition sa mga ganitong mga bagay, no, na paano ka sumikat. Lagi nyo tatandaan, no, na kasikatan ay hindi galing sa Panginoon kundi galing kay Satanas yan. Kasi lahat ng mga papuri at mga pasasalamat ay doon lamang sa ating Panginoong Kristo lamang yan, sa ating Diyos na Ama, hindi sa atin. Kung ikaw gagawa ng isang bagay na sumisikat ka na at pinupuri ka na ng ibang tao, lagi mong tatandaan, ang kaluluwa mo ang kapalit niyan sa pamamagitan kung paano ka binibintan sa Satanas mismo sa pamamagitan ng salapi at kasikatan mo. Pero yung kaluluwa mo hawak na yan. Malalaman mo pagdating ng araw. I-compare mo sa isang tao, no, na naglilingkod o sumasampalataya sa ating Panginoon, no, na sa oras talaga maglilingkod ka sa ating Panginoon, expect for the worst, no. Huwag mong isipin, no, na nandito na ako sa Panginoon, naglilingkod ako sa aking Panginoon, hayahay na ako, hindi ko na maranasan yung hirap. Siguro hindi na yun namarasan, pero lagi nyo tatandaan, nagkakamali kayo kasi si Satanas lagi yang aatake sa iyo. Nagiging battleground yan yung utak mo, yung isip mo at saka yung puso mo, nagiging battleground yan. Lagi mong tatandaan, no, kasi si Satanas ayaw niya, no, ng isang tao naglilingkod sa Panginoon o babalik sa Panginoon. Ang gusto niya is palaging naglilingkod sa kanya upang pagdating ng araw ang isang tao mapaparusahan na walang Panginoon sa kanilang buhay. Ang goal ni Satanas is how to deceive people, kung paano i-distract yung tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, no, upang ang mga tao is lalayo sa Panginoon at ma-attract niya doon sa mga bagay na ino-offer niya sa mundong ito, like mga gadget or karangyaan, kasikatan, salapi, kayamanan or ano-ano pa mga bagay, no, na ginagamit niya upang linlangin ang isang tao or iligaw ang isang tao. Dito sa mundong ito marami yan. So huwag kayong magpapalinlang dahil lamang sa mga bagay na ino-offer sa inyo. Sa oras na maglalakad ka minsan maglalakad ka doon sa isang syudad, pagkakita ka ng isang negosyo na malakas, maisip mo gusto ko rin magnegosyo nito, pero hindi mo alam, no, na sa oras ng isang tao makapagdesisyon ng ganito, lagi na lang niyang iisipin yung how to earn money, click money, ganito, ganyan. Ang Panginoon yan sa puso niyan, lalayo na yan, malayo sa kanyang puso. So may takwil niya yung Panginoon or may tsapuira niya yung Panginoon dahil nga laman ng isip at puso niya is how to earn money, kung paano yumaman dahil nga sa pinapakita sa kanya ni Satanas na ganito, ganyan, ino-offer sa kanya Satanas, sige magnegosyo ka nito, pipira, kikita ka. So paano yan? Diba noong unang panahon, sa panahon ni Kristo, nung nililin lang siya ni Satanas, nung sinusubukan siya, no, diba, pinakita sa kanya yung
ganda ng mundo. Tapos sinabihan siya na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kasikatan, ganito, ganyan, binigay. So ganyan din yun mangyayari sa isang tao, no, sa maglalakad siya ito, makakita siya ng mga how to, kung paano yumaman yung isang tao sa mga ganitong negosyo, ganito, ganyan. Yan yun, pinapasukan ka ng Satanas na, sige, magnegosyo ka niyan, ganito, gusto mo kumita ng pira, sige, ganito, ganito. Pero lagi mong tatandaan, huwag mong hayaan na kung ano man ang meron ka, kung ano man yung meron ka na paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoong Kristo na sa puso mo, huwag mong hayaan na linlangin o pukunin niya ng Satanas sa pamamagitan lamang ng salapi dito sa mundong ito o kayamanan na hindi natin makakawakan habang buhay. Lagi niyong tatandaan, temporary tayo dito sa ating mundo. Inilagay tayo dito sa ating mundo to serve Him. Inilagay tayo ng Diyos dito sa ating mundo, dito sa mundong ito, upang paglingkuran ng ating Panginoon at mamamahala dito sa kanyang mga ginagawa at paglingkuran ang ating Panginoon at sumasampalataya sa ating Panginoon, kasi alam niya, o sa utos pa lang niya sa simula na sinasabi niya, ginawa ka, galing ka sa lupa at babalik ka sa lupa. So nangangahulugan na ang salita ng Panginoon ay nag-uutos na tayong lahat ay mamamatay dito sa mundong ito. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, tatanggapin tayo. May isa pang buhay maliban dito, afterlife. Dalawang buhay patutungan ng isang tao. Doon tayo sa ating Panginoon si Kristo. Huwag kayo magpapalin lang sa mga bagay dito sa mundong ito. Hindi ko sinasabi na, so may mga tao magsasabi na, so kung ganito, hindi na lang kami magtrabaho, hindi na lang kami kasi maglingkod na. Hindi ko sinasabi niyan, intindihin nyo lang muna yung sinasabi ko. Ang gusto kong malaman nyo is, hindi ko sinasabi na masama ay magtrabaho tayo, o pilik ng ganito, magtrabaho para maisuporta sa ating pamilya, magnegosyo ganito. Pero sa oras na yung puso mo nilalamo ng salapi, nilalamo ng kapangyarihan, karangyaan, o anuman na malayo ang Panginoon, yan yung kadiliman na siyang magdidilim sa iyong puso, at malayo ang Panginoon at mawala ang Panginoon sa puso mo. Alam mo kung anong kasunod yan, ano mangyayari sa iyo, distraction yan. So habang bukas pa yung pintuan ng ating Panginoong sa Kristo, lagi nating isipin ang pagrepent, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at babalik tayo sa ating Panginoon, sa ating Panginoong sa Kristo. Babalik tayo kasi namatay siya sa krus upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. Dahil kung wala ang ating Panginoong si Kristo, anong mangyayari sa atin ngayon? Hanggang ngayon ay candidate pa rin tayo sa kaparusahan ng eternal punishment. No, so hanggang dito na lang, no. Maraming salamat, Nis. Piliin natin yung good decision sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Siguruhin natin yung buhay natin sa ating Panginoong Kristo na makapasok tayo sa pinapangako ng ating Panginoong Kristo na kapahingahan. Yun yung pangako niya na kapahingahan sa oras na maglilingkod tayo. Kasi kung ang isang tao lalayo sa Panginoon dahil sa mga bagay na in-offer sa kanya dito sa mundong ito ay distraction, at ay ang tao na yan maliligaw talaga. Kung alam mo na kung saan patungo ang isang tao pag maliligaw o hindi na sumusunod sa kalooban o sa pinatahak na daan ng ating Panginoong Kristo, alam nyo na kung anong mangyayari, kaparusahan talaga. Huwag niyong isipin ang kaparusahan na dumarating sa isang tao ay temporary lamang. Huwag niyong isipin, no, isang buwan lang yan, isang taon lang yan, 2 taon, kaya namin tiisin yan. Hindi, eternal yan, walang katapusan yan. Yun yung patutunguhan ng isang tao. So mag-isip-isip po tayo, no. So hanggang dito na lang, maraming salamat.